con los terroristas. And do the Harlem Ano nga ba ang naging popular na sayawan mula noong 1990s hanggang sa ngayon? Noong 90s, naging uso ang Macarena. Ito lamang 2008, ang Crank That, tila nagliliparan tulad ni Superman. Pati na din ang Nobody, na kilala bilang Wonder Girls, na isang female group. Sumunod dito ang Doggy ng California Swag District. At ito lamang 2012, naging kilala at naging tanyag ang Gangnam Style ni Psy, na lalo pang nakilala nang ito'y sinayaw ni Vice Ganda sa kanilang show na Showtime, at ginamit din kanta sa jingle ng DOH kontra Paputok. At sa taong ito, naging tanyag o naging popular ang Harlem Shake. So ano nga ba ang Harlem Shake? Ito ba'y trip lang o isang sayaw? Con los terroristas. and do the Harlem Con los terroristas. Ano nga ba ang Harlem Shake? At saan ito nagsimula? Tanong ko rin yan eh. Alam nyo ba na ang Harlem Shake ay nagsimula sa Queensland, Australia ng 5 kabataan. At ito'y unang in-upload noong February 10 ng The Sunny Coast Skate at agad na itong ginawa ng iba't ibang klaseng versyon. Makalipas lamang ng isang araw, akalain yung umabot ito sa 12,000 na version ng mga video ng mga magkakaibigan, barkada, at kung sino-sino pa. Pwede pa nga ito sa opisina o sa school pa nga. Amazing, di ba? Terrorista. Hi ate, may alam kayong bagong sayaw? Marami. Katulad ng Gangnam Style, Harlem Shake. Anong masabi sa Harlem Shake? Nakaka-addict. Pwede niyo sampulan? Hindi ako marunong sumayaw eh. Anong masabi kay Harlem Shake? Sikat na sikat ngayon yun. Ano mas gusto mo? Gangnam o Harlem Shake? Harlem Shake! May alam ba kayong bagong sikat na sayaw ngayon? Meron po. Ano? Harlem Shake po. Anong masasabi sa Harlem Shake? Harlem Shake, kasi doon, sort of kinds ng sayaw eh. Pwede kayong, kahit hindi marunong sumayaw, pwedeng sumayaw eh. Gawa ka na ba ng version mo ng Harlem Shake? Hindi po eh. Pero gusto mo i-try? Pwede. Sample nga. Ayoko, nahiya ako. Salamat! Ay ma'am, alam niyo po ba yung mga bagong sayawan ngayon? Ay, oo naman. Ano po yung mga bagong sayaw ma'am na alam mo ngayon? Gusto mo ngayon yung Harlem Shake? Harlem Shake? Yung Gangnam, naabutan yung power mo. Oo naman. Last year lang yun eh. Anong masasabi niyo ma'am dun sa Gangnam tsaka sa Harlem Shake? Yun yung mga pumatok na sayawan nung nakaraang taon at ngayong taon. Alam mo mas pabor ka ma'am sa Gangnam o dun sa Harlem Shake? Sa Harlem Shake, kasi mas maikli yung kanta niya, tsaka mas mabilis. Kayo ma'am, naisipan niyo na bang gumawa ng sarili niyong version ng Harlem Shake? Oo, katapos lang. Wow! Kamusta naman po yung experience ng paggawa ng Nakakaloka siya in fairness. Ay, ma'am? Okay ma'am, thank you po! Okay, salamat. Ano yung Harlem Shake? Oo naman. Paano yung pagkakaintindi sa Harlem Shake?
Yung yung parang mga kanya-kanyang sayo yun. Ano naman masasabi mo kung i-compare mo yung Gangnam tsaka yung Mas maganda yung Harlem Shake. Bakit? Kasi yung Gangnam pare-parehas ng sayaw. Tapos yung Harlem Shake naman, kahit kanya-kanya, gano'n. Yun kaya na magiging reason kung bakit napakarami na version na ginawa ng mga ibang tao. Yung alin. Palagi mo, bakit mas maraming videos yung in-upload nila or gumawa sila ng version ng Harlem Shake kaysa sa Gangnam? Sa tingin ko para lang. Kasi kung ako gagawa nun, para magaya lang yung ginagawa nila, yung kanya-kanya sayo ba? Kanya-kanya style na pagsayo lang naman yun. Kuya, salamat! Sa paglipas ng panahon, masasabi nating marami na talaga ang mga sayaw na pumatok. Sa bawat sayaw, hindi nagpapahuli. At ang karamihan pa ay gumagawa ng kanilang sariling bersyon. Yung mga kaibigan, grupo, minsan pa nga ay nasa opisina. At sa ngayon, ang Harlem Shake. Ang Harlem Shake ay nagpapaaliw at nagpapakiliti sa atin, ang bawat isa sa atin. Muli, ito si Matt Lekin. Ito ang Ano Ang Sikat na nagbibigay ng kaalaman upang pulsuhan ng bayan. 한숨이 얼굴이 이렇게 생생한데 잡았던 손의 온기가 이렇게 따스한데 방금 내게 다가와 아침이 되면 사라져 매일 이렇게 똑같이 너를 보낼 순 없는데 모두 꿈인 거래지만 제발 날 떠나지 마라 Dream girl 손에 잡힐 듯 잡히지 않는 Dream girl 매일 밤 이렇게 널 기다려 달콤히 사랑을 속삭이고 믿음에 사라진 Dream girl 잠깐만 멈췄어 이건 꿈이 아닌데 눈부신 그 미소 이건 네가 확실해 심장이 날 시켜 몰래 너를 따라가 오늘은 본 순간 Listen 느낄 수 있니 내 심장이 뛰지를 않아 My heartbeat 내 맘에 불어도 보고 소리 질러 외쳐도 봤어 My pain my craving 흙과 백 아직 남과 북같이 나지 않는 전쟁 scene 불어나는 태양의 절망 멀리 돌고 돌아서 다시 시작하는 곳에 다 왔어 우리 투성이지만 회복하며 강해질 수 있는 나 저 태양처럼 거대한 하나란 걸 아는 나 모두 함께 가는 의미로 I need you and you want me Ayo, Gigi! 시작해볼까 너 얘 좀 봐라 얘 무슨 일이 있었길래 머리 잘랐대 너또 얘 좀 보라고 머리부터 발끝까지 스타일이 바뀌었어 왜 그랬대 궁금해 죽겠네 왜 그랬대 말해봐봐 좀 Hey, let me introduce myself. Here comes trouble. I feel for you is never once changing the games I played, mistakes I made. Leave me sorrier than you'll ever know. We got a problem, baby, I can't lie. 'Cause lately I realized that never knew that we was on the same page. Knew that it was wrong, but we and I know you never knew when you said I do that. Live with it. Like me. I get down on the dance floor. I just
you. Come on. You know what I do, if you can do it too. And that's just something that makes me more attracted to you. And I wanna see you breaking down for me. Yes, we in this private. Girl, I like your body. But can you take Marami nang naging tanyag na kanta na may halong sayaw sa Pilipinas. Ngunit, hindi natin agad inakala na magiging popular ang K-pop o Korean pop. Una na rito ang kanilang salita na hindi naman natin naiintindihan. Hanggang taong 2008, naging tanyag sa site na YouTube ang Nobody ng grupo ng kababaihan o mas kilalang Wonder Girls. Unang nakilala pa natin ng lubusan ang K-pop. Interviewin natin ang isang fanatic ng K-pop. Ayan, papasok na tayo sa kato ni Madjo. Hi! Kailangan tulog. Balita ako, isa sa mga fanatic ng K-pop. Di ba sa poster? Wow, oo nga. Ano namang K-pop na group ito? SHINee. Bakit sila yung may poster dyan? Bakit hindi ibang group? Paano ko ba masasabi to? Kasi sila yung, siguro nung mga nagsimula ako maging K-pop fan, sila yung isa sa mga unang grupo na nagustuhan ko. Tapos, ka-age bracket ko sila, and yung mga members dyan, talented. Kasi, iba kasi perception ng K-pop ngayon, di ba, sa Pilipinas. Mostly kasi ang, nito is, isipin nyo na lang, pop music, parang ito yung Backstreet Boys na yung, ng Korea, ng Asia, kumbaga. Kasi, kung titignan dati, ang K-pop talaga, hindi siya ganun kasikat. So, tracing back, 2009 ko to pinost kasi dumating din sila at syempre pumunta ako kasi grabe, sobrang hanga ako sa kanila. Idol ko talaga sila nung mga panahon na yon. And nung mga panahon na yon din, hindi pa masyado uso ang K-pop dito. Pero ngayon, so from 2010 to 2013, nagkaroon ng malaking parang transformation or evolution ng K-pop dito sa Pilipinas. So, nagsimula dun sa, yun nga, dumating sila. Tapos, 2010, nauso yung sa Wonder Girls, yung Nobody. Tapos, sumunod dun, parang Gangnam Style na, diba? Yun, ang nangyari, sa Gangnam Style, dun talaga na-appreciate ang K-pop. And, marami pa kasing K-pop groups. Ang may explain ko pa, tungkol sa kung addiction ng pag-uusapan, grabe yung feeling ng isang fan, lalo na pag meron kang grupo na gustong-gusto, tulad nila specifically. Kasi nung gusto-gusto ko sila, lalo na isa kong favorite kong member, si Minho. Ito siya. Ito, si Minho. Kasi, siya, ang tawag sa kanya is, anong tawag sa kanya? Ang nickname niya is Flaming Charisma. Kasi pag tumingin sa camera, charismatic siya. Talagang pag ikaw, mo rin, napansin mo din yung talent niya. Mamamangha ka sa kanya kahit hindi mo maintindihan, kasi yun ang main contradiction kasi ang interest ng mga tao ngayon is bakit naiintindihan bakit gusto niyo yung music na to, hindi niyo naman naiintindihan, di ba? And may tumatawa, wait lang. Ano po ba yung proof na talagang naging fanatic ka talaga ng K-pop? Bukod dito. Oo, bukod dyan. Bukod dito. Ay, na tayo. Nadyo lang. Yung mga album ko. Ay, wag na kayo. Huwag lahat. Diyos. Aray ko. Ito na lang. Ito. Kasi ito, may kita yung pareho, diba? Binili ko to last 2009. Kasi yan, 2009. Year of Us. Ayun. Ito yung sa SHINee. Pero hindi naman na ako ganun ka-fanatic. Though, ng mga panahon na yun,
halos iyakan ko sila nung nakita ko sila personally. Actually, nakita ko na sila ng personal, maliban din dito. Ito pa isa ko pang album, Super Junior. Nabili ko siya sa halagang 300 sa Odyssey, ito 500. So, mura na siya nun. Kasi, mahirap yung, kung K-pop fan ka, alam mo yung online, mga stores, pro K-pop items, from CDs, albums tuloy. Basta, siya, bukod sa mga albums, meron pang photobook, pero iba included na yung photobook dito. Tapos, meron pang mga card na, mga keychains, tapos, minsan jacket pa, apparel, lahat ng merchandise, kailangan pa, pag K-pop fan ka, alam mo yung concert goods, kasi gagamitin mo siya sa concert. And, parang, thankfully, fortunately, sa mga K-pop fans ngayon, nakakabili sila ng mga concert goods, at magagamit pa nila. Hindi tulad nung dati, bibili sila ng concert goods, kasi, nagamit to ng concert, ginagamit siya sa concert, parang naging collection item lang yan. Tapos, yung mga concert goods na yun yung parang isa sa mga essentials ng isang K-pop fangirl or fanboy. Kasi, ayun talaga yung galing sa company or possibly na manufacture ng isang group ng mga fans. Tapos, yun yung i-wave nila habang concert. Tapos, ang trabaho pa ng isang K-pop fan is fan chant. Pag sa mga kanta, pag nanood kayo ng mga live show nila, maririnig nyo palagi every time. Pag ikakantayin nila yung mga debut song nila or comeback song na tinatawag nila, every time na may bago silang i-release na kanta, kumbaga meron silang fan chant habang nagpe-perform sila live. Parang may cheer sila habang, may coordinate yung kanta. Tapos, maraming, kumbaga, sa K-pop, nagko-connect yung mga fans throughout the world kasi, hindi lang sa Pilipinas, kundi kasi ngayon nagiging global na siya eh. Tapos, kung papansin nga natin, laki ng improvement ng K-pop dito sa Pilipinas, ranging from 2009 and then up to this date. Kasi, no 2009 talaga halos wala nakakilala. Kumbaga, ang kilala lang talaga nun is, siguro kung sa amin sa namin, sa grupo lang namin mga K-pop fans, alam namin Super Junior, TVXQ, tapos yung SHINee nga, SHINee. Tapos, Wonder Girls, yung kumanta na Nobody. Tapos, yun nga, diba, nung 1 year later, itong SHINee Philippines. Ito yung group na na-establish ng mga iba sa mga kaibigan ko na nakilala ko sa internet. Ayan. So, ang laman niya is, kasi recently lang din nag-comeback ulit ang SHINee last February, or March or February. Bago silang kanta ngayon. And ito yung mga activities ngayon sa fan group ng SHINee, sa fan club ng SHINee dito sa Pilipinas. So, ayun nga, kaka-announce lang, magkakaroon ng album launch. So, magre-release ng album, yung pinaka-recent na album ng SHINee. Ngayong, sa May pa. Tapos, ito pa yung mga sinasabi ko mga concert goods, albums. Siya, kaya siya makapal kasi puro siya pictures. Kung hindi pictures, mga kung ano-ano pang mga naiisip ng company, ng label nila. And yung music video. And marami akong collection ng music video. Speaking of which. Hi! Ito ang aking collection na music video na halos i-download ko ng isang araw lahat-lahat. Asan na siya? Meron pa akong yan. Ayun, yung iba kong icons talagang K-pop idols pa. And ito, K-pop. And so, ang dami kong files. Kung isa-sum up natin to lahat, nakakonsume siya ng 30 GB or 20 GB sa laptop ko kasi talagang HD yung dina-download ko pa. Tapos ito yung example or isa pa sa mga pinapanood ko last time. Recent lang to, di-download ko sa net. Ito siya, mix, galing siya sa Korea. Awards. Kumbaga special, performance. Yan, iba-ibang groups yan, pero galing sa isang company.
And honestly, kilala ko sila lahat. Bawat isa na nandyan. Ayan, si Minho ng SHINee. Yan din si Taemin. At isa-isahin ko pa, nakakapagod. Yan yung mga pangalan nila. Ayun din ang ginagawa ng isang typical fan, ng K-pop fan. Kung ade ka talaga, kinakabisado mo yung member ng bawat grupo. Or minsan, kahit hindi mo gusto, kinakabisado mo din yung pangalan nila kasi gusto mo. Pakita mo lang sa ibang, mga ibang fans. O, kilala ko yung group na yan. Mostly kasi ganun ang ginagawa ng ibang fangirl na binoboast nila na alam nila yung K-pop. Na alam nila yung grupo na to. Tapos, alam nila kung ano yung kanta nila. Tapos sabihin nila, gusto ko yung music nito, gusto ko yung music niyan. Iba naman, nagkakaaway-away sila. Sabihin nila, pangit niyan. Kasi, ang number one issue sa Korea, pag K-pop idol ka, it's either the plastic surgery ka, or yung pag-debut mo, yung pagiging parte mo sa isang grupo, parang ginawa mo lang yun na may backer ka. Parang sa exam sa school, yung papasok ka ng school or university, may backer ka. Kahit di ka naman nakapasa, pero nandun ka nag-aaral kasi may backer ka. Kasi ang isang K-pop idol, mahirap ang nila. Kung titignan, ang akala ng mga tao, parang lang sila yung, papogi lang sila, magaganda sila tignan sa TV, wala silang ginagawa, kumakanta lang, sumasayaw. Pero mahirap yung pinagdadaanan nila. Kasi inaabot sila ng, may training period sila bago sila ma-expose or masala sa industriya. Kumbaga, inaabot sila ng 3 years or 2 years, maximum na yung 5 or 9. Tapos, ang mangyayari pa doon, under the 3 years or training period nila, pinagdadaan pa nila mga diet, kailangan pa na mag-gym, mag-diet, yung kumbaga kakainin lang nila, nilagang chicken meat, parang ganon, nilaga lang yun, walang flavoring yun, tapos puro gulay. Kailangan mo i-maintain yung katawan mo, yung health mo, tapos yung boses mo, tsaka yung flexibility ng katawan mo. Ang dami nilang pinagdadaan ng proseso, tas pag di pa nagustuhan ng boss nila, hindi pa sila matatanggap, hindi sila makapag-debut or mapapakilala sa K-pop industry, and yun ang pinakamasaklap sa kanila. Kasi ilang taon mo pinagtatrabahuan na ma-recognize ka, tapos yung talent mo lang, parang ibabaliwala lang kasi hindi ka good enough sa standards nila. Tapos ayun nga, yung meron ng malaking companies sa K-pop, yung tinatawag na the big three, yung SM Entertainment, YG, tsaka JYP. Yun din yun yung mga necessities na alam na dapat malaman ng isang K-pop fan, kasi doon nanggagaling yung mga biggest K-pop idols na kilala sa ngayon. Sample na si Psy, yung sa Gangnam Style, To Anyone, kung saan nandun si Sandara Park, ang kumanta ng Nobody, ang Wonder Girls, at marami pang iba. Kumbaga, nasa verge pa ng discovery yung iba, kasi ngayon lang sila nare-recognize talaga. And bago magwakas, ano yung isa sa message mo para sa favorite na band mo na K-pop, at yung kung ano rin yung mga pwede mong maging message dun sa mga magbabalak or mga baguhan sa pagiging K-popers. Baguhan sa K-popers. Ito message ko para sa K-pop. K-pop kasi, ang tagal na sa akin yan eh. Simula pa high school ako, last 2000, second year high school ako, and ngayon, fourth year college na ako. So, grabe, ilang taon yun. Tagal nun. Ang masasabi ko lang sa K-pop, parang siya, roller coaster ride. May ups and downs, kasi minsan nararamdaman mo na inferior ka, kasi andun yung concept ng materialism sa sa K-pop, kasi may kita mo magaganda sila, pogi sila, para ikaw sarili mo nadadown ka. Pero may ang pinaka naman dun, parang pasalamat na rin ako kasi na-expose ako dun, kasi hindi ko siya kumbaga yung na yun, yung materialism na concept na yun, medyo naalis na rin sa akin, kasi in the end, kahit anong obsession mo sa K-pop, marirealize mo, din naman, kumbaga, hindi ka nasasatisfy nga, kasi paulit-ulit lang din yung nagiging cycle, honestly, na, may bagong grupo, o check out, parang ganon, titignan mo sila, tas, i-idolize mo sila. Medyo nakakapagod din yung ganong klase ng pamumuhay. Pero ang makikita mo lang sa kanila, yung diversity ng mga personalities ng mga K-pop idols na yun. And kaya nga din, man-label silang idol, kasi meron kang mapupulot na maganda sa kanila. So, ayun nga, pag naging K-pop fan ka, marami kang pagdadaanan, lalo na sa mga fans. Kasi, yung mga fans, pag nalaman na fan ka ng ganito,
Kasi ano yan, may apartheid sa grupo yan eh. Pag nalaman nilang gusto mo itong grupo na to, gusto mo yung grupo na yan, mapupunta ka sa grupo ng, mare, favorite mo yung Super Junior, pupunta ka sa mga grupo ng mga mahilig sa Super Junior. Or possibly, syempre, iba-iba din naman yung gusto nating mga mga groups. Ang ano ko lang, ang payo ko lang sa mga fans yung mga fanatics na or nagkaano pa lang, may interest sa K-pop is kailangan marami kayong pera. Kung dedicated kayo pumunta ng concert, tapos meron kayong patience, kasi yung iba dun, maraming fans, hindi mo matolerate yung ugali, dahil yung iba, grabe yung obsession nila. Minsan, may mga dumadating na issue na, nagkakaroon na sila ng, may mga reports na sinasabi na, may, para mentally impaired or something, na, basta nababaliw sila, sobrang nababaliw sila. Yun ang iiwasan nyo. Kasi, hindi din naman maganda na mabaliw ka sa isang tao lang, or sa isang idol, hindi ka naman kilala. Hindi naman, kumbaga, ka lang, parang crush mo, tapos, crush mo siya, pero hindi niya alam nag-i-exist ka. Diba? Yun lang yun. And, kung K-pop fan ka, as much as possible, stay as a fan, and a fan alone. Kumbaga, kikinig ka ng music nila, sinusubaybayan mo yung mga ginagawa nila, pero andun yung boundary mo. Kasi hindi ka pwede pumunta sa personal space nila. Dahil, na rin, yung tao din sila. Alam naman din natin kung magkamali man sila, or, may magawa man sila successful. Kumbaga, as a fan, kailangan may maturity ka. Kumbaga, tao nga sila. Kailangan mong intindihin yung human side nila. Hindi sila yung tao na lagi kang ipiplease. Kasi, pag sinabi pakantay mo sila, kakanta sila. Syempre, trabaho nila yun eh. Trabaho lang. Kumbaga. And, maganda ang K-pop. In a sense na, kung hindi ka kung nakikinig ka sa music, not just the lyrics, not just by listening by the lyrics na, naiintindihan mo agad. Meron kasi kailangan titignan mo pa yung translations. Actually, kung titignan yung translations ng mga K-pop songs, karamihan magagaling yung mga composers. Magagaling ng meaning. May talaga, may depth talaga. Tapos talaga, effort ka talaga kung kung gusto mo talaga malaman more into K-pop. Maganda siya, makulay, iba-ibang genre, makikita mo, iba-ibang package, iba-ibang tao. Just, kumbaga, may time talaga, mararamdaman mo rin na magsasawa ka. Pero, doon ka lang makakita ng mga tao na, doon mo lang makikita yung mga kakaibang klase ng mga, artista na, pinaghihirapan nila yung talent. Kumbaga, doon mo makikita yung hard work. Doon ka makakuha ng inspiration sa kanila kasi talaga sila, hardworking people sila para ma-achieve yung dream nila. Yun yung nakikita mo maganda sa K-pop kasi sila, yung mga idols na yun, ginagawa nila is talaga nag-i-strive sila na makuha yung dream nila. And yun yung pinaka-best example na may ipapakita nila sa atin. And sana, ganun din tayo. Kapag, kumbaga, kailangan mapakita natin na sila. Kumbaga, kaya nga natin sila naging idol kasi yung good side na nakikita natin sa kanila, hindi yung bad side. Yun lang. Una sa lahat, binabati po yung lahat ng mga mag-aaral na naghirap, nagpuyat sa kanilang ginawang documentary. Alam ko na mahirap yung ginawa nyo, pero alam ko naman na lahat kayo ay nag-enjoy at lahat kayo ay natuto. Kaya ko pinapagawa yan ay para maranasan ninyo kung paano yung actual na pag-research or pag-analysis. So, maraming salamat dahil pinatunayan ninyo na dapat kayo ipasa. Meron ako mga napansin ng konting pagkukulang, konting sabihin natin mali, pero alam ko magiging best dito sa inyo para sa mga susunod nyo pang gagawing pananaliksik ay maitama nyo ito. Okay? Siguro dapat rin pasalamatan yung mga naging leader. Yung mga nagsilbing leader ng grupo nila habang ginagawa yung research. Sa inyong lahat, mga estudyante ko, dalawang SEM ko kayo nawakan. So, hindi ko kayo makakalimutan. At sana, huwag nyo na kalimutan. Sana lagi nyo maalala yung teacher niya sa Filipino na bagamat hindi naman naging maluwag masyado, naging masungit, ay hindi nalimutan yung salitang dapat kayo matuto. So yun lang. So maraming salamat and congratulations.
Congratulations. Parinig sa lahat ang aking ulat. Huwag mabahala, ako ang bahala. Kasangga natin si Bathala. Walang imposible sa